Pilipinas, ang oras pa 6:37. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong mainit? Mainit na gabi. Mainit ang usapin sa korupsyon, no? Especially doon sa mga flood control projects. Pero malamig ang panahon dahil patuloy po ang pag-ulan. Kumusta po ang inyong lugar, no? Kumusta po ang sitwasyon sa inyong lugar, ang sitwasyon ng pagbuhos ng tubig at kasi maraming na-stuck na tubig dahil nga po doon sa mga ghost projects, palpak na flood control projects. So ngayon tuloy, lalong umiinit ang malamig ang panahon pero mainit ang ulo nating lahat. Usapang Legal. At syempre pa, umiinit din ang ulo natin dahil syempre gusto natin yung mga buwis na ibinayad natin sa gobyerno at ninakaw ng kung sino-sino man, dapat naman ay maibalik, no, sa taong bayan dahil ito po ay perang pinaghirapan natin, no? At bagaman at hindi ito kasama sa mga requirements para maging state witness, no? Dapat po meron po kasing kondisyon, meron po kasing memorandum of agreement sa State Protection Program, no? Yun pong batas na napatungkol dito. Merong pinag-uusapan or merong binabanggit ng ang batas na memorandum of agreement sa pagitan ng gobyerno at nang nagnanais or nang sasailalim sa Witness Protection Program kung saan pwede pong mag-stipulate ang gobyerno ng mga iba pang mga alituntunin. Kaya hindi po pwedeng, wag na lang i-recover, hayaan na natin, o saka na lang. Paano pa? Para ke? Usapang Legal. Sino ba ang kinakampihan ng ilang mga mambabatas dito? Yung bang mga nagnakaw at nagpasasa sa pera ng taong bayan? O ang taong bayan, kung ganyan ho ang inyong intensyon, ang proteksyonan ang kung sino man, no? Mag-resign na ho kayo, hindi ho kayo nararapat, no? Maging lingkod bayan dahil ang pinaglilingkuran ninyo ay mga salaula sa pera ng bayan. Usapang Legal. Nakakainit po ng ulo, ano? At nakaka-high blood dahil para po sa ating mga ordinaryong manggagawa, tayo po ay nagbabayad ng tamang buwis, nagbabayad automatic na kinakalta sa ating mga sweldo, ating kakarampot na mga sweldo, and yet hindi natin mapakinabangan sa oras ng pangangailangan, lalo na kapag umuulan, kapag may sakit tayo at nauospital. Di po ba? Tayong mga ordinaryong manggagawa, tayo ang biktima nito Tayo pong publiko, hindi sila. Usapang Legal. Anyway, life must go on. Pasensya na kayo, ha? Masama ang loob ko At alam ko, no, kayo rin masama ang loob, bagaman at siguro yung iba sa inyo, sa ating mga kababayan, hindi nagfa-file ng income tax, no? Dahil tayo naman o kaya naman kumbaga walang binabayaran na income tax, pero tayong lahat nagbabayad. Bibigili ka nga lang ng candy may bayad na po, may buwis na po yung kasama So lahat tayo ay mga taxpayers. Usapang. Unfortunately, itong mga magnanakaw sa gobyerno, itong mga ninanakaw nila na bilyon-bilyon, no? Hindi po ito nabubuwisan. Syempre, tayo pong mga maliliit na manggagawa, ordinaryong manggagawa ang talagang kawawa dito. Anyway, tuloy po ang ating pang-araw-araw na buhay dahil hindi maaaring tumigil ang lahat, no? Sa pagtutok lamang sa mga pangyayari diyan sa ating pamahalaan. Pero talakayin po natin, may kinalaman sa question, no, ng ating mga
kababayan. Dahil ang tanong, may obligasyon pa ba ang landowner na bayaran o bigyan ng lupa ang tenant para mapaalis ito? Dahil attorney, balik kinagisna na po namin ito ng ang lolo at lola namin ang mga nag-aasikaso ng niyugan. Kami po ang nagkukopra at nagtatanim ng niyog, naglilinis ng lupa. Nasa ibang bansa na po ang may-ari pero regular na hinuhulog ang 30% na kita sa bangko ng may-ari. Wala naman pong problema hanggang sa mamatay ang lolo at lola namin at sinalo ng mga magulang ko. Nagkaproblema lang nang mamatay ang original na may-ari at yung asawa ng isang anak na naiwan sa Pilipinas ay may gusto pong ipalit sa amin. Gusto na din po kaming paalisin sa tinitirhan namin na mana pa ng magulang ko sa lola at lola namin dahil hindi naman daw po kami nagbabayad ng renta sa pagtira sa lupa. Bahay po ito na pinagawa ng lolo at lola ko sa loob ng niyugan na pinagawa na may pahintulot ng original na may-ari. Okay. Usapang Legal. Yung pong main question natin, itong nasa crawler natin, ay related po as we go along, no? Dahil yan po ay, no, usual na question. Aalis na kami or pinaalis kami. May karapatan ba kami na bayad pinsala? May karapatan ba kami na mabigyan ng portion ng lupa? Yan ang common question. At meron pa rin pong question later on na ilalabas natin, no? Hindi bilang ebidensya, kundi question ng ating mga kababayan. Usapang Legal. Kapag pinag-usapan po, no? Kasi in essence, mga tinatawag natin silang tenant, no? Bagaman at sa ilalim po ng batas, hindi na po sila regular na tenants dahil ang sabi po doon sa Comprehensive Agrarian Reform Program and even doon sa land even doon po sa iba pang mga batas, no? Tinanggal na po yung tenancy agreement, no? Hindi na po tenancy agreement kundi leasehold agreement ang sumasaklaw dito sa mga usapin na ito. Usapang Legal. Actually, dalawa pong konsepto ng tenant. Ano? Una, yung tenant na nagre-renta sa property, usually sa residential or commercial properties. No? Ito po yung landlord and tenant, landlady, tenant, lessor, lessee. Ayan, kapag kaganyan. Kagaya ng, halimbawa, Pogi, ikaw ba ay nag-umuupa ng bahay? Ay, hindi. Pero kung halimbawa dito ako sa Maynila, no, bago ako nag-umpisa, no, nung ako po ay nag-uumpisa pa lamang, ako po ay nagre-renta. Ako po ay tinatawag na tenant, no, ng landlady or landlord or ng lessor o yung nagpapaupa sa akin. Yun po ang isang konsepto ng tenant. Usapang Legal. Pero dahil po doon sa lupang agrarian land reform, nagkaroon po ng tenancy agreement. Ito yung mga tenants, yung mga kasama, yung mga taga-tanim, no, taga-till na nagtatrabaho sa mga taniman, no, ng mga landowners, no. Noon pong 1954 or even before 1954, meron po tayong Republic Act 1199, no. Ito po yung tinatawag na share tenancy, kung saan nire-recognize po yung mga karapatan ng mga tenants o ng mga kasama o ng mga nagtatrabaho sa lupa, no? Kung sila ba ay magli-leasehold agreement, leasehold tenancy or tenancy agreement. May pagkakaiba po sila, no? At i-discuss natin later on. Pero noong 1963, sa pamamagitan po ng Republic Act 3844, no? Inabolish po ang agricultural share tenancy. Anong ibig sabihin nito? Kasi hindi po ba bago itong batas na ito, may porsyento, ito ang ani, ito ang kabahagi ni landowner o ni landlord, ito ang kabahagi nitong nagtatrabaho sa lupa. Usapang Legal. So inabolish na po ito dahil dito may mga porsyentuhan. I don't know kung magkano ang porsyentuhan noon dahil ito po ay depende sa hindi naman agreement. Usually ini-impose ng landlord dahil syempre ang merong kapangyarihan ay ang nagdidikta ng mga terms and conditions sa mga ganito ay ang may-ari ng lupa. Hindi po ba? Usapang Legal. Ay wala namang magagawa yung mga farmers kapag sinabi na hanggang dito lang ang ibibigay ko sa iyo, kung ayaw mo iba ang kukunin ko. So walang choice ang mga
magsasaka. Pero dahil po dito sa Republic Act Republic Act 3844 na sinusugan pa ng Republic Act 6389, no? Wala na po itong shared tenancy agreement. Ang nangyari, leasehold agreement silbi. Nagrerenta itong may lease sa pagitan ng may-ari ng property at ng mga magsasaka. Usapang Legal! So lahat po ng agricultural tenancy ay na-convert into leasehold agreement, agricultural leasehold, no, agreement, no, at against public policy na yung mga porsyentuhan lamang. Although, no, pinapayagan pa rin po na yung ganitong porsyento ang magsisilbing bayad ko sa pagtitil o sa pagsasaka ng lupa mo. Usapang Legal! So, yun po ang mga pangyayari. So, nung 1988, naging batas naman po yung Comprehensive Agrarian Reform Program or Agrarian Reform Law, yung 6657. Tanda ko ito dahil birthday ito nang naging ganap na birthday ko nang naging batas ito. Usapang Legal! Bagaman at dito, nagkaroon po ng option, hindi po ba? Nagkaroon ng option naman ang mga magsasaka, no? Na sila naman ang magmay-ari ng porsyento ng lupa, ay hindi porsyento ng kinikita sa lupa, kundi porsyento ng lupa. Kaya po nagkaroon ng mga land distribution na later on, no, noong 2023, sa pamamagitan po ng Pangulong Marcos, ay nagkaroon naman ng Agrarian Emancipation Act. No? Yung Agrarian Emancipation Act, libre na ang lupa na tinanggap ng mga ARBs na tinatawag o Agrarian Reform Beneficiaries. Ayan. Usapang Legal! So, naging preliminary step ito para sa ownership by the farmers. Ayan. So, ngayon, ano ba kung sakasakali, no? Ano ba ang mangyayari dito ano ba ang nangyari dito sa mga leaseholders o yung mga dating agricultural tenants or share tenants, under share tenancy agreements to leaseholder or share ang tawag doon, leasehold agreements, no? Yung merong mga ganitong arrangements sa may-ari ng lupa. Usapang Legal! So under po dito sa ilalim ng leasehold system, no? Yun pong may-ari ng lupa, no, ay entitled sa renta or bayad doon sa paggamit ng lupa niya na katumbas ng hindi lalagpas sa 25% no, ng kinikita ng ani nitong mga magsasaka. Ito ay matapos naman pong malinis, no? Kasi 'di ba, yung farmer, siya yung may binhi, siya yung gumagastos sa paglilinis, pag-aani, lahat ng mga ginastos nito kapag nalinis na po, no? Yung na total na ito at nalinis na, awas na yung mga ginasto sa pagsasaka, doon mamumorsyento ng 25. Or ibig sabihin, katumbas ng 25% nito, yun pong dapat na maging bayad or mapunta doon sa may-ari ng property. Usapang Legal! Ay ang tanong ay, attorney, kapag sa napag-usapan na natin yan, ito ang entitlement mo. Pero, no, paano naman po kung sakasakaling paaalisin na o magkakaroon ng conversion? Kasi take note po, these are agricultural land. At kapag ka po agricultural land, meron pong mga restrictions sa ilalim ng batas. Yung mga kasama, yung mga farmers, yung mga shareholders, hindi maaaring basta-basta paalisin, no, nitong may-ari ng property. Usapang Legal! At the same time, kung sakasakali nga at qualified or maari ng paalisin, nandun na sa punto na paaalisin na, entitled ba sa porsyento ng property itong mga farmers? Usapang Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pong pagbabalik. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo, no? Sa pamamagitan po ng ating mga
DZRH platforms, ang DZRH TV 4K live stream sa YouTube, ang DZRH News sa Facebook, at DZRH News Television sa Facebook. Magandang gabi din po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang cable channels, ano? Dahil live po tayong napapanood sa Sky Cable, sa Signal, Destiny, Cable Link, Bicol, CatV, TVZ, JP Cable at Madera Cable at iba pa. Marami pong salamat sa panunood ninyo. Usapang Liga. Magandang gabi sa iyo, Andy Bonita. Magandang gabi, Gloria Lopez. Magandang gabi. Sabi ni Gloria, maghunos dili ka, attorney, hingang malalim. I feel you. Kasi inis at gigil talaga. Nora Abordo, magandang gabi. Abigail Barrera, David, magandang gabi. At Roberto Remo Jr. At Chiquito, magandang gabi din sa Alicia Hubay. Elmer Bendol, Imelda Bracamonte, magandang gabi Cherry Terayo, kay din Romel Livid, Jan sa Muñoz City, Nueva Ecija, magandang gabi sa iyo Mami Belen Rivera, Ivy Gutierrez sa Tayug, Pangasinan, Violeta Montecalvo Zambrano, si Henry Dolohan, Jerry Sumagaysay, Tita Ami Miraflor Garcia, at magandang gabi din sa iyo Kenneth Arevalo, at ang Conscious tawag doon, Concho family dyan sa Santa Cruz, Laguna. Magandang gabi po sa inyo. J.M. Concho ng Barangay Santo Angel Central, Santa Cruz, Laguna. At yung mga iba pang nanunood sa atin sa iba't ibang panig ng Laguna. Magandang gabi din po sa inyo, Melvin Letrodo na nanunood sa atin sa Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. Usapang Legal. Feel free to share our discussion tonight para mas marami pa pong matuto sa ating talakayan. Magbabalik pa po tayo with some more questions sa ating pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Talakay po natin kung may obligasyon pa ba itong may-ari ng lupa, itong landlord, kung sakasakaling paaalisin ang magsasaka na siya, leaseholder sa kanyang property. Ayan. Usapang Legal. Mahalaga din pong malaman natin yung pagkakaiba ng lease contract sa ilalim po ng Civil Code at leasehold sa ilalim po naman ng ng iba pang mga batas, especially doon sa Agrarian Reform Law, sa Agrarian Reform Law. Kapag ka po lease contract, yun po mga partido, wala pong pakialam ang gobyerno sa kasunduan ng mga partido, basta't ito po ay legal. So ang mga partido po ang nagsiset or naglalagay ng mga kondisyon patungkol sa kung ano ang kanilang ipatutupad sa pagitan nila. In short, yun pong kontrata nila ang magsisilbing batas na dapat sundin ng lessor at ng lessee o yung nagpapaupa at nangungupahan. Usapang Legal. Samantalang kapag ka leasehold as governed by yung mga Republic Act, doon sa leasehold relations, at iba pang mga batas na related, yung pong actual tiller ang siyang leaseholder, yung actual na nagsasaka, nag-aasikaso, nagpapayabong ng lupa. Sila po yung leaseholder. Ang may-ari, ang landlord. Ngayon, hindi po maaring basta-basta mag-stipulate ng kung ano man. Wala silang kasing lawak na kalayaan pagdating sa mga stipulations. Maari lang nilang pag-agrihan yung mga itatanim, anong crops, dahil kung may agreement po sila dito at nag-digress o nag-divert or iniba ang itinatanim sa lupa, maari pong maging batayan ito para i-terminate ang kanilang leasehold agreement. Usapang Legal. Meron din pong tinatawag na security of tenure, na hindi porket ay 2 taon lang ang kasunduan namin, tapos na ako, tapos na kami, paaalisin ko na ang leaseholder. Hindi ganun. Dahil ito pong leasehold agreement na ito ay namamana pa, namamana pa ang mga karapatan dito ng mga tagapagmana ng leaseholder. So in short, hindi maaaring ikat
or i-terminate ang contract basta-basta nang walang sapat na dahilan. Usapang Legal. Sunod pa dito, kapag ka po leaseholder, no? Kapag ka po ang property, say for example, ay ibenta, ang leaseholder ay nananatili po ang karapatan na magpatuloy sa pagsasaka ng property. Usapang Legal. Ang tanong, attorney, may obligasyon ba, sakaling aalis na, may obligasyon ba ang may-ari ng lupa na bigyan ng portion ng lupang ito yung leaseholder? The answer is no. Pero, meron pong tinatawag na disturbance compensation. Yung disturbance compensation, ikinukompute po ito. Ito po ay ibibigay na cash doon sa taong nagsaka sa mahabang panahon. Magkano? No? Ang sinasabi po ng batas, yung 5 taon. No? Ito total yung 5 taon na ani doon sa property. Tapos yun po yung average no? Tapos yung times 5, yun po ang magiging disturbance compensation. Iba pa pong usapin yung mga itinanim na, say for example, mga crops, no? Kung meron pong, syempre namuhunan, ito pong si farmer. Magkano ang seedlings para say mahogany? Magkano ang seedlings para for example sa taniman ng mangga? Magkano yung ginastos sa mga punong ito? Yun po ay binabayaran pa din doon sa nagtil ng lupa or sa mga nagtanim. Usapang Legal. So bagaman at hindi sila entitled sa porsyento or porsyento ng lupa, entitled po sila o may karapatan po sila sa tinatawag na disturbance compensation. At halimbawa po, no, ito pong property ay ibibenta sa iba, no, may karapatan po sila na ma-offeran muna nito bago maibenta sa iba. Ito po yung tinatawag na right of preemption, no? Karapatan na sa kanila muna mai-offer ang property na magkaroon ng pagkakataon na bilhin ang property. Pero kung hindi po kaya, no? By the way, pwede po kayo, kung kayo po ang farmer, pwede po kayong lumapit sa land bank, magpatulong para kayo ang bibili nito. Pwede pong bilhin ng land bank para sa inyo at i-amortize nyo lang sa land bank. Usapang Legal. So pwede pong i-exercise ang right of preemption or tinatawag ding right of first refusal within 180 days mula po sa notice in writing. So in short, kailangan pong i-notify si farmer na ibebenta na namin ang property, would you be interested? No? So you have if you're the farmer, you have 180 days para po bilhin ang property na ito. At by the way, yun pong offer na ito, notice na ito, ay copy furnished din dapat ang Department of Agrarian Reform. Kung kayo ang buyer, no? Yung mga klowa dyan, bumibili ng nakaklowa lalo na, no? Ang Department of Agrarian Reform, notify din po sila. Usapang Legal. Now, so in short, wala pong karapatan sa portion ng property itong magsasaka. Pero may mga grounds lang po kung kailan sila maaaring paalisin. Abandonment, no? Iniwanan na o kaya naman ay pag-change ng crops o nagkaroon ng diversion sa gamit ang property. Say for example, sakahan, pero anong ginawa? Nagpatayo ng laundry shop, ginawang tawag doon, pang pot session o ginawang sugalan, pwede pong maging ground ito para sa putol ng leasehold agreement. Usapang Legal. Ayan. So, in short, yun po ang mga basic na karapatan nitong leaseholder. No? So, para po ma-terminate itong agricultural leasehold relation, abandonment ng property, voluntary surrender, o kaya naman ay absence, no? Yung bigla na lang absence ng maaring humalili doon sa nagsasaka, no?
matapos namang mamatay at ang leaseholder. Usapang Kaya napakalinaw po na namamana or may pumapalit. Hindi pa pwedeng, namatay na itong nagsasaka, hahanap na ako ng iba. No? Yung mas type ko, yung mas pogi, hindi ganon. No? Yung pong kanyang pwedeng asawa na aktual na nagtitil or katulong sa sakahan, katulong sa bukid, no? O kaya naman yung kanyang anak, no? Pwede po. In fact, no? Yun pong leaseholder may karapatan na mag-elect ng sinong hahalili sa kanya na magpapatuloy ng leasehold agreement. Usapang Legal. So meron pong order of priority yung surviving spouse, yung eldest na direct descendant by consanguinity, or next eldest descendant, no? Or in the order of age. So kung wala na si kuya, pwede si ate yung sumunod, yung pangalawa, o kaya si bunso. Depende po kung sino ang nagnanais na magpatuloy. Usapang Legal. Ngayon, attorney, pwede bang paalisin ko na lang basta-basta? Hindi, no? May restriction, no? Delikado ka. Ayan. So, in case of death, no? Yun pong death or incapacity ng agricultural lessor, binding po yung kanilang kasunduan doon sa mga heirs nitong agricultural leaseholder. Usapang Legal. Eto, next question. Attorney, next question po, RHTV please. Kung ang owner po ba na buyer ng property na sinasaka ng iba, papaalisin na ang tenant para siya ang magsaka, ano po ba ang karapatan ng matagal nang nagsasaka ng lupa? Disturbance compensation. Usapang Other than the disturbance compensation, may karapatan po siya na i-offer muna sa kanya ang property at yun pong offer na ito ay sa pamamagitan ng notice in writing at dapat po niyang sagutin within 180 days from time of notice. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Alberto Doblas. Magandang gabi din sa nanonood sa atin mula sa Indian Ocean. Magandang gabi, Mirna de la Cruz at Dong Arejola. Nanonood naman po sa atin sa Cavite. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre pa Hilaria Pagunuran sa Tuguegarao City, KL. Magandang gabi. Sabi niya mabihira ata ang pogi na nagfa-farm. Hindi rin. Pero weird po. Dito po sa atin yung mga farmers, mga mahihirap. Sa ibang bansa yung mga farmers napakayayaman. Nieves Alva Esplana, magandang gabi sa Tayuman, San Francisco, Quezon Province. Joy Garimbao at Henry Dolohan, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Okay, next question please. Attorney, ask ko lang po, paano po kung ang buyer ng property na tenanted ay paalisin na ang tenant para i-convert to residential commercial? Ano naman po ang right ni tenant? Ayan, yan pa rin po, no? Kung i-convert na po, again, disturbance compensation at yung bayad po doon sa mga crops, no? Sa mga standing crops. Dahil ito po ay tinitingnan, ano pa ba ang lifespan nitong mga properties na ito? Ano itong mga crops na ito? Usapang Legal. Pero take note po, mapuntahan ko lang yung patungkol doon sa conversion. Napaka-stricto po ng batas at napakarami po ng mga requirements para ma-convert ang property into other uses, no? From agricultural to residential o kaya naman ay to commercial o kaya naman ay industrial. Mahigpit po ang batas dito at malabo po maaprubahan, maliban na lamang kung makikipag-deal kayo at gagamit kayo ng mga kurakot o mga connection ninyo ng mga kurakot, kapag ka po irrigated yung lupa. Kapag ang agricultural land ay may irrigation, may constant na patubig, ay malabo po na ma-approve yung conversion na ito. Usapang Legal. May maroon din po mga requirements kapag irrigable, medyo mas mahihirapan pa kayo. Pero tinitingnan din po yung kung productive ba ang lupa o hindi. Kasi kung hindi naman productive, hindi irrigated, hindi irrigable, ay malaki po naman yung chance ninyo na ma-process talaga or ma-convert
ang isang agricultural land to other uses. Usapang Legal. Mga nanonood sa atin sa Melbourne, Australia, shout out sa kanyang wife na si Evelyn, yung wife po ni Joel Mangasep na si Evelyn. Shout out po sa inyo dyan sa Melbourne, Australia. Usapang Legal. Ephraim Filosofo, nanonood sa atin sa Tagum City, Davao del Norte. Magandang gabi. At syempre pa yung iba pang nanonood sa atin. Now, next question please. Attorney, yung father ko po, nag-asikaso ng mahigit 5 ektaryeng lupain dito sa probinsya. Nagre-remit po ang father ko dati ng kita sa land bank ng mag-asawa. Nang namatay po ang mag-asawa, wala na pong linaw kung kanino namin ibibigay ang kita dahil ang mga anak po nung mag-asawa ay mga nasa abroad na. Tuloy po ang pagkopra ng father ko pero pinahinto po ng asawa ng isang anak kasi iba po ang gusto niyang pagkoprahin. Kinasuhan din po kami sa fiscal. Usapang Legal. Maganda po na mag-engage na kayo ng serbisyo ng abogado, but basically sa mga ganito pong sitwasyon, I don't know kung ano yung mga specifics doon sa kaso ninyo, pero in general discussion po, and please do not take this as advice doon sa problema ninyo. Pero kapag ka po ganito, wala pong karapatan yung asawa nung anak, no, na siyang totoong tagapagmana dahil kung ito po ay minana during that time, nakasal na sila, ito po ay exclusive property, and therefore yung asawa nung tagapagmana ay walang karapatan dito sa property na ito, maliban na lamang kung meron siyang special power of attorney mula sa kanyang asawa na siyang tagapagmana ng lupaing ito. Nevertheless, hindi po sapat na isang tao lamang ang mag-execute ng special power of attorney dito sa asawa ni Poncio Pilato, dito sa Poncio Pilatong ito, no? Dahil yun pong mga co-owners or co-heirs or co-compulsory heirs ay dapat din na mag-execute ng special power of attorney. Kung halimbawang walang special power of attorney, wala pong karapatan ang misis, yung misis na nakikialam dito sa operasyon nitong niyugan. Usapang Legal. Maganda po, no? Pwede po ninyong i-continuously i-deposit ang pera. I'm sure meron po yan dahil sila yung mga tagapagmana. So definitely, sila po ang mag-uusap-usap kung kanino mapupunta or paano hahatiin ang mga kinita dito sa niyugan. Ngayon, ay paano kung attorney na wala na pwede po ninyong itong i-consign. Anong ibig sabihin? Lahat ng kita itatabi ninyo, i-consign po ninyo sa korte para sila na yung mga tagapagmana ang siyang mag-usap-usap. Usapang Legal. Kailangan lamang po ninyo na i-keep or itago lahat ng mga resibo or proof ng pag-consign or proof ng deposit kung sakasakali man. Ngayon, kahit pa, halimbawa po may special power of attorney, itong Poncio Pilato na nagsasabi na, meron akong hawak nito, no? Bigay ng asawa ko at ng kanyang mga kapatid, no? Hindi pa rin po kayo maaaring basta palitan dahil, security of tenure. Usapang Legal. Ito po ang kaibahan, kapag ka po yung ordinaryong lease sa ilalim ng civil code, dahil kapag ka po namatay na, wala na po, mag-i-end na. Ang binding lamang sa mga partido or kung ibenta, i-honor yung lease. Pero up to the time of pag nag-expire yung contract, tapos na. Wala nang obligasyon, no? Ayun. So, yun po. Usapang Legal. Next question, please. Ayan. Tenant ba kami maituturing kung si owner ang gumastos sa lahat, pati sa seedlings? Tapos ang sinusweldohan kami ng fixed, pero pag malaki ang ani, may extra lang bigay si owner. Hindi po kayo maaaring tawaging tenant. Hindi po kayo maaaring tawaging leaseholder. Kayo po ay empleyado. At bilang empleyado, entitled po kayo saan? Entitled kayo na mabayaran sa ilalim ng minimum wage law. Entitled din po kayo sa iba pang mga benepisyo, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So, dapat binabayaran po kayo nun. Pero, hindi po kayo leaseholder na maituturing. Dahil sa leasehold agreement, ito pong si farmer ang gumagastos para sa binhi, para sa iba pang mga gastusin sa pag-operate, at nagbabayad po siya ng renta
o kaya naman ay katumbas ng not more than 25% of yung net na kinita sa scrapping o sa pag-aani. Usapang Legal! Next question please before we pause for commercial. Marami pa po tayong mga questions okay. Parang wala na ba? Wala na daw. Okay, next, ito, may question dito. Attorney, mahigit 60 years na po kami sa inuupahan namin. Kami po ang nagpa-renovate. Hindi na pala ito farm, no? Kami po ang nagpa-renovate pag may problema. Now, nagpalipat-lipat na po ang pagmamay-ari kasi patay na ang original owner. Yung namatay na owner now, gusto niya benta and pinapaalis na kami pero ayaw kami bigyan ng relocation. Ayaw din kami bayaran kahit 10K lang, sabi sa batas. Saan kami pwede magsumbong? Kasi also, pwede ba kami magkaso kahit wala kami kontrata? Usapang Legal! Ayan, ang sasagutin po natin sa ating pagbabalik, hindi po ito tungkol sa farm, ito po ay tungkol siguro probably this is a residential rent, no? Residential lease, no? Kapag ka po ganito, no, paaalisin na at matagal na sila, 60 years na daw mahigit 60 years, no? May obligasyon ba kung paalisin? May obligasyon ba si lessor o yung nagpaparenta na i-relocate sila? Ang swerte, ano? At bayaran ang sinasabi dito 10K. Hindi ko alam kung saan ang galing yung 10K, no? But sasagutin po natin yan sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Yeah. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Magandang gabi muna sa iyo, Brian Arevalo. Magandang gabi din sa iyo, Kenneth Arevalo. And syempre pa, Tita Sita, Tita Sunny. Magandang gabi din po, Ginoong Felix Concho. At syempre pa, magandang gabi po. At happy birthday sa aking sister, Ate Lily Baradi, dyan sa Benavista, Marinduque. At syempre, magandang gabi din sa iyo, Chef Taran Del Mundo and Chef Tata Del Mundo. Usapang Legal! Yung mga iba, wag kayo mag-away. Pareho lang ang gusto natin. Maliban na lang kung kumakampi kayo sa mga kurakot, no? May mga nag-aaway na sa ating comment section. Wag kayo mag-aaway. Relax lang. Magkakakampi po tayo dapat sa paniningil ng katarungan, hustisya at paniningil mula sa mga kurakot. At pare-pareho po ang kagustuhan natin na panagutin ang lahat ng ito, lahat ng mga nangungurakot at yung mga kakampi ng mga kurakot at nakikinabang sa mga kurakot. Kaya wag po tayong mag-away. Mag-focus po tayo, no? Marami po sa atin na nakafocus dun sa partido-partido. Kalimutan na natin yung mga parti-partido. Ang tingnan po natin ay according to issue. Kahit pa ito ay kontrapartido, kung tama ang kanyang nire-raise na punto, abay doon tayo. Kung kahit pa ito ay kapartido natin, no? Ibinoto natin kung mali ang kanyang punto, abay kalaban tayo ng mga ganyan. Usapang Legal! Wag niyong sabihin, iboboto niyo pa itong mga kurakot na ito, ha? Ay shame on you kung bumoboto po kayo ng kurakot. Doon tayo sa kahit pa, although marami sa kanila, no? Mahirap nang hanapin yung mga hindi kurakot, pero at least doon tayo sa mga walang record ng pangurakot. Diba? Doon tayo. Usapang Legal! Ay, ang sakit sa dibdib nitong mga naririnig natin na pitong van ng kotse, pitong van ng pera. Sus Mariosep. Sabi nga nung isang meme, 3 nga lang ang brief ng kapatid ko Ito ay 7 ang van ng pera. 'Di ba? Nakakatawa na nakakainis, nakakatawa na nakakaawa ang ating sitwasyon habang iba ay nagpapasasa. Kaya hindi po tayo dapat na mag-aaway-away. Iisa ang layunin natin, ang panagutin ang mga nagpapasasa sa pera ng bayan. Usapang Legal! Relax ka lang, Mami Belen Rivera. Yun ang advice ko sa iyo. Bagaman at ako hindi rin makarelax. Nieves Esplana, magandang gabi sa San Francisco, Quezon Province. Gael, Hilaria Pagunuran, Kenneth Arevalo, Edna Rasco, magandang gabi. Iton Bulalayaw na nanonood sa atin sa NLEX while waiting matapos ang coding. Ay, pareho pala tayo. CP Selga, relax ka lang. No? Nora Melia, magandang gabi
Gonzales sa Binangonan, Rizal, Jerry Sumagaysay, Eduardo Narvaez. Magandang gabi po sa inyo at relax lang kung kaya mag-relax. Usapang Legal. Dakuan po natin yung question. Higit 60 years na sa inuupahan, sila ang nagpa-renovate kapag may problema. Ngayon nagpalipat-lipat ng may-ari. Tapos wala naman silang written contract, no? Pinapaalis na sila at gusto niya ay mabigyan siya ng relocation at mabigyan siya ng 10,000 kahit 10,000 man lang daw para umalis sila. Ngayon, valid ba yung kanyang mga demands? Ayan. Usapang Legal. Ito po rin ang kaibahan nitong lease agreement sa ilalim po ng Civil Code. Kapag ka po may lease agreement sa ilalim ng Civil Code at hindi ito yung farm or yung usual na kinikilala natin na tenant or leasehold agreement, kapag ka po ganito, ordinaryong lease sa pagitan ng may-ari ng property, ito, I would assume this is a residential lease, ano? Ang controlling ay yung kanilang agreement. Ngayon, ang sinasabi ng ating nagpadala ng mensahe, wala siyang written agreement. So, ibig sabihin, kumbaga, open contract, no? Kung kailan gustong paalisin, saka paalisin. Kapag ka po ganito, no? Kung ang original na kasunduan ay taon, ang inyong agreement, kapag ka hindi na kayo nagsunod pa ng mga written agreement, the law says ang susunod na renewal niyan ay nire-renew na siya monthly. So kung ganito ang agreement ninyo, lugi kayo. Bakit? Kasi pwede kayong paalisin sa susunod na buwan kapag ka po ganoon. Usapang Legal. Ngayon, kapag ka po pribadong lease, no? Wala po kayong karapatan sa relocation. Wala rin po kayong karapatan, no? Wala rin po kayong karapatan doon sa financial assistance. Ang relocation at financial assistance ay kapag ka po sa ilalim po ng UDHA, no? Urban Development and Housing Act or Housing Authority, no? Na yung po mga informal settlers, ayokong tawaging squatters dahil hindi na po yun ang term na ginagamit ng batas. But yung mga informal settlers na nag-o-occupy ng mga land earmarked para sa government projects, yun po yung may karapatan para sa relocation. Usapang Legal. Yan. So, may mga ibang pagkakataon na pumapasok po yung 10,000 kapag ka po under sa UDHA. Yung mga informal settlers. Pero yung kami ni Poging Jeric Barreto, siya ang may-ari ng property, paaalisin na niya ako dahil natapos na ang kontrata namin, wala siyang obligasyon na hanapan ako ng malilipatan. Wala din siyang obligasyon na bayaran ako. No? Yung mga pribadong arrangement. Dahil ang batas naming dalawa ay yung kasunduan namin, na pagkasunduan namin. And kapag ka po kayo ay mayroong ganitong usapin or mayroong nagre-renta ng property, you insist on having a written agreement at specify yung term, yung haba ng inyong kasunduan. Usapang Legal. Again, sa UDHA lang po merong ganito. Kapag ang involved ay informal settler at ang ino-occupy ay property ng gobyerno gagamitin for public use. Usapang Legal. Or for public use, hindi yung gagamitin for redundant na yan. Okay. Meron pong question, ito ay nasa YouTube, pinadala din po sa atin. Paano kung 100 years ka ng tenant? Gusto akong paalisin ng may-ari. Ano kaya ang karapatan ng tenant? No? So again, depende po kung ito po ay tenant na list ng residential o kaya ay tenant leasehold agreement. So nabanggit na po natin yon. Leila Garciano, magandang gabi. Nanonood sa atin. Nagtanaw ka na to. Diha sa Cebu, maayong gabi ninyong tanan. Anthony Corrales, tama yan ni attorney. Hindi na ito politika. Ibalik nila ang ninakaw at balatan sila ng buhay. Usapang Legal. Si Amiba, magandang gabi. Sabi niya, pero ang senators, ang objective, mailigtas ang most guilty ng mga diskaya. Okay. We have yet to identify kung sila ang most guilty, but meron pong tinatawag na principal by direct participation, by inducement, at kung ano-ano pa.
no? So yung pong principal by direct participation, sila mismo ang involved, no? Yung sila yung naglalako ng mga proyekto. I don't think they are not, kung tutuusin, principal din po sila, mga guilty talaga. Usapang Legal. Gigil po tayo. Okay, ito po yung question, ma'am. Ang magulang ko po ay tenant ngayon. Ngayon po ay wala na po siya. Dati po niyugan ang lupa, ngayon po ay wala na kasi po pinalagari yung mga nung may-ari. Nasa 70 years po sila tenant. Ngayon po ay binibenta na ng may-ari. Magkano po ba ang dapat na matanggap ng nanay ko? Kasi buhay pa po ang nanay ko. Again, ito-total po ninyo yung nagkinita sa loob ng 5 taon. Tapos yung average na yun, pagkatapos po, nakuha na ninyo yung average no. Halimbawa, total 1 year ay 1 million. So 5 million in 5 years. So 1 million times 5. 5 million ang dapat matanggap. So, example ko lang po yun. So, average kung magkano, identify nyo times 5. Yun po yung tinatawag na disturbance compensation. Usapang Legal. Paano po yung, ito si Ayash Mizaki. Yung first question natin ay galing po kay Makabuang 9017. Yung second question natin ay John Noel Laporte 4013. The last question, Ayesha Mizaki. Ma'am, paano po yung sobrang sukal at puro pick-ew. Hindi ko alam kung ano yung pick-ew. Tapos nilinis po ng aking magulang siguro bago pa mag 2000. Tapos tinaniman ng mga niyog at saging kasi ang alam ng aking mga magulang, walang may-ari nun. Then may pumunta na siya daw ang may-ari. May kasamang nanunungkulan sa barangay, may dala na titulo at di lang alam ng magulang ko kung totoo yung titulo. Yung titulo po pero kami pa rin ang nagsasaka. Ano pong magiging karapatan o ano po ang dapat na maibigay sa aking magulang hanggang ngayon po. Salamat po sa pagsagot. Usapang Legal. Ito po ay taga Quezon Province daw. Kapag ka po, no, you are in bad faith o alam mo na mayroong nagmamay-ari ng property, nagtanong ka man lang ba na ang mga magulang mo, sinong may-ari nito? Or baka naman kayo ay informal settler, nag-trespass kayo sa property ng iba. Kapag ka po ganito, trespasser, hindi po kayo maituturing na in good faith and therefore, you are not entitled to any compensation and you are not entitled to any refund or reimbursement of your expenses. So yun po ang pagkaiba. Kapag ka in good faith, at least meron pong ibig sabihin in good faith, nagtanim kayo, akala ninyo ay sa inyo pala ang property pero hindi pala dahil sumobra lang kayo or akala ninyo ito yung property niyo, iba pala yung property niyo. Yun ang maituturing na in good faith. Kapag ka po in good faith, so entitled po sa reimbursement. At the same time, mayroong tinatawag na right of retention hanggat hindi na re-reimburse, maaari ninyong hawakan. Maaari pa ninyong i-possess pa din yung property o hindi ninyo i-release yung property hanggat hindi na re-reimburse. Usapang Legal. Actually, sumusunod po sa batas yung nagsasabing may-ari. Pero maganda rin po na tingnan ninyo, i-verify po ninyo kung totoo ang kanyang titulo. No? Kasi kapag may titulo po yan, sila po ang may karapatan. No? Kahit pa 10 o ilang dekada na kayo nakaposisyon dyan, hindi po maaring mag-ripen into tinatawag na acquisitive prescription yung pag-occupy ninyo because may-ari po. Ang may-ari po hindi maaring mawalan ng karapatan, especially if it is registered under the Torrens system. Usapang Lumagpos po tayo ng 1 minuto. Pasensya na. I know yun ay pagnanakaw ng oras ng iba pero antabayanan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto and of course mga taga-DZRH News Television at mga taga-IT Department. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magsama-sama po ulit tayo ng Thursday at syempre pa, mag-ingat po tayo ngayong medyo may kalakasan po ang habagat, may kalakasan po ang bagyo at may kalakasan po ang ulan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo ang mga dagdag. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose